I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. So guys, another Bluetooth speaker na naman po ang ating re-reviewin. This time, bumili ako ng JBL Harman Go 3. Ito yung pinakamaliit na speaker sa lineup ni JBL. At ito rin yung pinakamura para sa akin. Ang speaker na to ay na-release nung taong 2021. So ngayon is 2023 na. Sulit pa rin kaya ito bilhin. In terms of packaging, made of hard plastic yung packaging ni JBL Go 3. As you can see, napakalinaw ng kanyang mga label or yung kanyang mga print. Ito naman yung kasama ni JBL Go 3 sa kanyang package. Syempre yung unit, hindi pwedeng mawala to. USB cable na Type C. So meron po siyang logo na JBL. Tapos yung kanyang quick start guide, warranty card at safety sheet. So hindi ko na lang po siya tinanggal kasi kakalat lang dito sa kwarto. LOL! In terms of build quality, kitang-kita naman na napakapulido ng pagkakagawa dito sa JBL Go 3. Dito sa front ay kitang-kita natin na napakalaking logo ni JBL. Woo! At dito sa top, dito yung kanyang minus, plus, play and pause button. Dito sa ilalim, meron siya dito mga rubber foot na support para hindi siya masyadong mag-vibrate kapag tumutunog na siya. Sa kabilang gilid, dito yung kanyang power button, LED indicator, Bluetooth pairing, at yung kanyang logo na Go 3. Sa kabilang side naman, yung kanyang charging port na USB Type-C at meron siya ditong lanyard or strap na hawakan or para maisabit natin siya. At dito sa likod ay meron din siyang rubber na malapad na pwede nating isupport sa speaker kung gusto natin na nakataob. At marami siya ditong mga logo na naka-print. At dito naman meron din siyang serial number na naka-embed. So dapat match po yung serial number natin dito sa serial number ng nasa box. So bali ND version nga pala itong nasa akin. At ang color nito is yung blue pink. At madami nga pala kayong option o variation para naman sa kulay ni JBL Go 3. So proceed naman tayo sa features at specification nitong si JBL Go 3. Itong maliit na speaker na to ay powered ng 4.2 watts. Tapos ultra portable din siya, IP67 or meaning waterproof and dustproof, Bluetooth 5.1 at meron din itong 5 hours of playtime. So nakadepende na lang po yun sa inyong audio content. Ang battery capacity nga pala nito ay nasa 750 mAh. Pero gamit ang aking USB multimeter ay naka-achieve ako ng 804 mAh. At ang claim naman dito ni JBL sa charging time niya is 2.5 hours. Pero sa actual test ko ay umabot lang siya ng 1 hour and 41 minutes. At para naman sa SRP ni JBL Go 3, ito ay nagkakahalaga ng 2,399. As of recording this video, ito ay nakasale sa 1,800 sa JBL website. Pero kung sanay ka naman bumili sa Lazada at Shopee, madami dong legit na distributor si JBL. As is, meron din naman si JBL na official store doon. So kung makukuha nyo to ng mas mababa pa sa 1.5 ay napakasulit na nito. At ipa-flash ko na nga din pala dito sa screen yung ibang legit shop at distributor ni JBL. Para naman sa exciting part ay mag-proceed na tayo sa sound check.
Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling them wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. So ayun guys, yun ang ating sound check sa JBL Go 3. So far, okay na okay yung tunog nito para sa akin. So imagine yung size nito na almost 3.4 inches lang. Tapos magsa-sounds ng ganun. So buhay na buhay yung kanyang mga instrument. Yung bass niya malakas din. So ito naman yung mga napansin ko sa JBL Go 3 sa paggamit ko ng ilang weeks dito. Pag ma-bass yung kanta at nakapatong siya sa flat surface ay nagbabribrate siya ng ganyan. So gumagalaw-galaw siya. At kung dito naman sa mga malalambot na surface niya siya ipapatong ay natutumba siya. So para sa akin yung cons na nakikita ko lang dito ay wala siyang auxiliary in. So para sa akin ay much better kung meron kasi gamitin pa rin yun. So baka naman sa susunod na labas ni JBL na Go 4 ay ibalik nila. So wala din itong TWS na function. So maganda rin sana kung meron siyang TWS para dalawang JBL ay pwede natin ipagpares. So ayun lang naman, overall ay satisfied pa rin ako sa tunog nitong si JBL Go 3.